Good afternoon, sisters. How are you today? Our topic for today is the second talk of financial stewardship. I assume that we have been fighting already in the past few years, and we are reviewing our financial stewardship, and we need to understand further what we need to do in order to take care of the wealth and treasures that the Lord has entrusted to us. And our objective for this talk are the following, no? That we as whole members should be encouraged, whatever our situation in life is, to appreciate God's plan for His treasures. And these are the treasures that are entrusted to each one of us, no, for our own care. Kita man mo'y magdumala aning tanan, and so therefore we need to really look at our situation in life and still continue to be clarified on how these possessions have to be used. Ug si Saint Thomas Aquinas pa niingon siya nga, man should not consider his material possession as his own, kung dili para ni sa tanan, common para sa tanan, no? Aron ato ning i-share ngadto sa uban nga walay pagduha-duha. O kaning kitang tanan nga unta, no, madahig ta, no, aron paggamit aning ato ang mga treasure in accordance to God's plan, so that we will be generous to support God's work, to support the church and the community, no? So mauni ang atong hisgutan karon, no? Pero ang atong pamaagi unta ani kung dili pa pandemic is workshop, no? Pero murag lisod man nato i-workshop karon. There are 5 questions that we will be discussing this afternoon. And ako na lang, we will go through each of the Bible verse nga supposed to be i-assigned sa ato kay aron magpadayon ang atong discussion this afternoon. Let's go straight to the first question. What does the Bible say about the world and its goods and riches? There are Bible verses, no? So all of our discussions will be based on Bible verses tagsa-tagsahon na nato og ano. So the first is from Psalm 24 verse 1 that says, "The Lord's are the earth and its fullness, the world and those who dwell in it." So kitang tanan nga naa dinhi sa kalibutan, tao, animals, plants, and all the material things here, walay laing tag-iya kung dili ang Ginoo. So, iya na. Ug tanan bunga ana iya. So, way laing tag-iya kung dili ang Ginoo. Siya gabuhat ana, iya ana. Then in Deuteronomy niingon, think, hunahunaan ninyo, nga even ang langit, iyaha. Tanan dito sa langit, iyaha. It belongs to God. So, iya ang langit, iya ang yuta. Unsa may ato. Diba? So, tanan iya, no? Yan, niingon sa ang Ginoo sa Hagay, niingon, mine is the silver and mine is the gold. Loko. So, sa ato pa, iya, gyud ang tanan. Whatever makita nato din sa kalibutan, iya na ang atong mga sinina, no? Kanang atong bag, kanang atong mga hayop, kanang atong mga tanom, no? Nanom ang taron, plantita, dili na ato, no? Iya ra nang gipahulam di ay sa ato. Kay iya man di ang tanan, ang sunod nga pangutana mao ni, ug sa Ginoo na nganong naa man na sa ato karon? Di ba? Ningon mo nga, even ang langit, iyaha, no? Ang tanan nga naa sa yuta, iyaha.
karon nganong naamang ko aning mga butangan akong naangkon karon nga atong na-earn, no, nagtrabaho ko, na ako'y sweldo, nakapalit ko balay, nakapalit ko og yuta, nakapalit ko sa kaning mga butang nga sud sa akong balay, nganong na ako man na karon, no? So, gitubag ra sad ta, no? In Proverbs niingon nga, it is the Lord's blessings that brings wealth. Kay ang Ginoo man may naghatag di ay aning tanan nga ato ang mga butang, atong mga bahandi, atong mga treasures and so on. Then niingon nga bisag unsay imong paninguha dili gyud na makapuli, no, sa blessing sa Ginoo. Kay naa may uban nga naning kamot, wa man gyud mo asenso, naay uban nga gamay ra paningkamot mo ingon ta nga kaswerte ana niya, pero dili man na swerte, blessing man na sa Ginoo, gihatag sa Ginoo, no, tungod sa iyahang paningkamot, pero di sa ta kaingon nga 100% tungod sa iyang paningkamot kay daghan matag nakit-an nga perting paningkamot unya. Wa man gyud intawon makaangkon anang naangkon sa uban, no? So it is the Lord's blessing that gives us that wealth. So kanang question karon nga niingon nga, how does a person come to possess the world's goods and riches? It is because of the blessings that come from the Lord. No? In Corinthians, niingon, who confers any distinction on you? Kinsa may naghatag ani, no? So isulti ko no tanan, no? Nga naa nimo that you have not received. Name something you have that you have not received. O na bitaw moingon sa ato ang kanta, no, nga what can we give that you have not given? O di ba? So may atong i-offer nga wala gihatag sa Ginoo, ang tanan gihatag man sa Ginoo sa ato. So therefore, kay imo man din ang nadawat, why are you boasting? Di ta ka panghambog di ay nga tungod ni sa akong paningkamot. Diba usahay makadungog ba tag ingon ana, no, nga nganong muhatag man kung wa man sa maningkamot, kaning tanan nga naa ako karon tungod man ni nako sa akong paningkamot, no? So di ta makapanghambog kay ang tanan gialaw man sa Ginoo nga makabot nato. Ang tanan gialaw sa Ginoo nga maangkon nato, no? In Sirach na ingon nga, admire not how sinners live, but trust in the Lord and wait for His light. Kasi maingon man ta nga, Lord nga no man na siya, Lord nga grabe man ni asin. So Lord ako na ning kamot man sa kung anong iyon ani ra man gikukutob. Dili ta ana mo compare kay wa ta kahibaw ug giunsa niya sa diay nga nakabot na nato, no? Sometimes sa maayo nga pamaagi gi-bless man di sa Ginoo mo nang naangko na niya. Naasay uban nga tingal ka kadato anak niya, oy puli-puli lang lain og auto, sige lang abroad, sige lang ingon ana, but we don't know di ay nga iyahan ang naangkon sa pamaagi nga dili gikan sa blessing sa Ginoo kundi tungod sa iyahang pagpanikas, tungod sa iyahang pamintaha and so on. So dili gyud ta angay nga mo tan-aw ba ana ba niya mo ingon ta nga atong i-compare sa atong kaugalingon kay niingon nga maghuwat lang ta, no? Maghuwat lang ta, wait for His light. For it is easy with the Lord that suddenly usa lang kaingon ana bagsak na sila, no? They will become a poor man. The same way nga sa usa lang kapag pulong sa Ginoo, He can bless us. And we can be better in this world, no, in terms of possessions, in terms of material goods, no? Ug ihatag na sa Ginoo sa ato, maabot lang, no? Pero isip Kristiyano, dili sad ta mo sige og huna-huna bitaw maangko na nato because ang atong kuan is we wait for the Lord kay according to sa riches, no, in glory of God, riches
Iyan ang ihatag sa ato according to our needs, no? Mas ganahan man ta ana at no time nga manginahanglan ta, no? Nakabantay ba mo nga sa panahon nga we are in need na moabot jud, no? Na ay pare sa San Carlos ba nga na ay retreat namo niya ningon nga usahay kanang ngano man nga kanang sa reproductive health, father, nga dili man ta maka plan on our own nga pila ka buok ang atong anak nga kanang di niya ko ka-afford, no? Duha na ni akong anak niya, di niya ko ka-afford og mapun-an pa ni siya, father. So niingon ang pari nga dili gyud ta angay mahadlok kay og tagaan ta sa Ginoo og additional nga anak, hatagan sa gyud ta niya pamaagi aron mabuhi og mabuhi nimo ang tulo nimo ka anak. So moingon nga ang imong sweldo, example lang na kay sweldo nga 12,000, naigo ra man nimo atong duha pay imong anak. Pero kung nanganak ka sa imong ikatulo, bisag 12,000 lang gihapon ang imuhang sweldo, maigo ra gyud gihapon na. Bisag 5 imong anak, mapaigo ra gyud gihapon na. No, the Lord is going to provide because He gave you at this responsibility. The Lord is going to provide. No, so di lang ta mahadlok, no. Wait, for it is easy for the Lord to give you whatever you need. No? So nindot kayo siya on nga kuan ba no nga promise bitaw nga as long as we trust in the Lord and we wait no for His time, in His time He is going to give whatever we need. Okay? In Ecclesiastes niingon nga any man to whom God gives riches and property and grants power to partake of them, so that he receives his lot and finds joy in the fruits of his toil, has a gift from God. So, meaning nga kay gitagaan man ko sa Ginoo og ingon ani nga abilidad, gitagaan man ko sa Ginoo aning possession, nga gitagaan man ko sa Ginoo aning relationship, nga gitagaan man ko sa Ginoo sa tanan nga unsay nahatag sa ako, then I have to acknowledge nga gikan na sa iya, no? Gigasa sa atoa. So it is a gift from God. Ang tanan nga mga butang dinhi sa langit o dinhi sa yuta sa Ginoo, pero ngano naamay sa ako karon? Ngano man nga ikaw na amay ingon ana nya unsay naa nimo wala na ako pero naay sayo unsay naa sa ako nga wala sa imo unsa man nga na ari man ni sa ako, no? So kaning atong gipangbasa na nga Bible verses nag-explain lang na karon nganong napunta man ni sa ako nganong naabot man ni sa ako kaning mga possessions nako karon, no? The world's goods and riches tungod di ay kay gihatag na sa Ginoo, and so therefore we owe our prosperity to God. Unsay naa sa ato karon tungod na di ay nga gihatag sa Ginoo, gipahuwam sa Ginoo sa atoa, no? It is God who enables us to acquire wealth. Gitagaan ta niya saktong kusog, no, para makatrabaho so that we will be able to acquire that. Now without God's blessings, we will not have the good things that we have now. Kaning ato ang intellect, kaning ato ang kaalam, kaning ato ang business opportunities, kaning ato ang business mismo, ang ningon ta nga swertehon man gud na siya or swerte lagi ko. No dili din na siya swerte hinatag sa Ginoo. All are ours only by God's grace. Grasya, mga sisters, no? Unsa may purpose nganong gihatag ning grasya sa ato? Nganong naay grasya gihatag aning usa nato ka kaila? Nganong ngani nga grasya wa man gihatag sa atoa? Nya, nganong na may gihatag nga grasya sa atoa nga wala sad sa ilaha, no? So God's purpose, no? Nganong gihatag na niya sa ato kay naa siyay
plano. So sa 2 Corinthians chapter 9 niingon, he who sows sparingly will reap sparingly, and he who sows bountifully will reap bountifully. Ug unsay atong gitanom, mao nay atong anihon. Ug daghan ko gitanom, daghan kog anihon. Ug nangugi ko karon, daghan kog paaboton. Kung gamay ra akong giput in nga effort, gamay ra sad ang akong fruits of my labor. Everyone must give according to what he inwardly decided. So sa to pa, ngayon ang Ginoo nga ikaw may magpunto. Ikaw may magdesisyon ug unsay mahitabo sa imong kinabuhi, no? Kani ako ning istorya sa akong mga anak. Ako giingnan lang akong mga anak, no, nga tan-aw nimo karon nagtrabaho na mo, maayo inyong trabaho, kay sa una ni-invest man mo sa inyuhang oras, sa inyuhang pagtuon, inyong gi-set aside ang laag, kay inyuhang gamit ang inyong oras sa pag-eskwela. Karon, you are reaping already what you sow. Karon, nahimo na mo og doktor, nahimo na mo og abogado, nahimo na mo og pharmacist. That is because ni-invest mo sa inyong oras, ni-invest mo sa inyong tinguha. Unya, daghan mo og gi-sacrifice sa una, nga di lang sa kumulaag, di lang sa manguyab. And then, you are reaping what you sow. So the same way sad nga, mayroon ka nga, ganahan sa mag-gardening kay si sister, daghan ka mga tanom nga ingon ana. Unya, nagsugod ka gardening, di ka mamisbis. Ang saha ang imuhang tanom mo, wa nimo ilipat, wa nimo gipropagate, wa nimo ana. Ya mayroon ka nga, anong daghan naman ka imong tanom, mani mo na akong tanom nga ingon ana, no? Naiuban nga mo ingon nga, nananom bitaw ko, di man gyud mabuhi, di gyud ko mabuhian og tanom. Di tingali ko green thumb. But it's not about green thumb. There's no such thing as green thumb. It is pouring out all your time, all your effort in taking care of the plants, in understanding how the plants grow, kay para kini man tanan gud nga tanom kinahanglan gyud og direct sunlight. Dili tanan tanom kinahanglan kada adlaw bisbisan. So you spend time to understand sa imuhang tanom, then mo flourish ang imuhang garden. So ayaw og kuan nga siya kay green thumb magura siya, ako di man ko green thumb, di gyud ko mayon. No. So ug unsay imuhang effort nga giput in, it will begin to bear fruit. Okay? Now, karon og mayong ko nga gamay ra akong effort, then expect nga gamay ra imong harvest. If dako ang imong effort, then expect nga dako ang imong harvest. You get it? So, everyone must give according to what you inwardly decide. O tapul-tapul ka, tapul-tapul sa atong ani. Nangugi ka, kugi sa kayong atong ani. Okay? Now, ug muhatag ta, hatag sa based sa imuhang desisyon, no? What is inside? Gusto ka muhatag og dako. Gusto ka muhatag og ingon ani lang. So, maura sad na, no? But ang ingon sa Ginoo, og muhatag ka, hatag. Wala na daghang kwinta, wala na daghang pamuyboy, wala na daghang kuan man unta ni nga ana, no? Dili grudgingly, no? Kung dili happily, joyfully nga muhatag ka. Now, mabuhat lang na nato if atong ibutang sa atong hunahuna nga di man sa gyud na atong kwarta, ato ra man ang hinulman sa Ginoo. And if you think about sowing and reaping, then you know also that once you give in kindness, the Lord is going to bless you more. Diba? So mo nang ingon nga, the more you give, the more also that you will receive.
Ana. God can multiply His favors among you so that you may always have enough of everything. Dili magkulang yun, no? You will always have enough of everything. Mao sa na niingon nga, di sa tamang hoard, di sa tamang mangambisyon og daghan jud kay tag kwarta, no? Ang atong imbasyon nga the Lord is going to bless us so that we will be comfortable, no? Comfortable. Natay makaon kada adlaw, a roof on our head, di ba? Food to eat, sulod tag sinina, no? So di ta maingon nga kinahanglan nindot jud kay sa tanan malo na tong sinina. Katug yung signature, no? Kundi just so that we will have enough of everything. And even a surplus for good works. So naata, whatever we have, na ginay sobra unta nga para atong i-hatag, atong i-charity, atong i-contribute, no? For our community, for our church. Okay. Now, He who supplies seed for the sower and bread for the eater will provide in abundance. Na ay ako nabasahan sa nga libro, no, nga niingon nga di mahurot ang bahandi sa kalibutan, di mahurot ang resources sa kalibutan, and so therefore we should always live based on the principle of abundance. The Lord has given abundantly, and so therefore we should operate based on that principle of abundance. Moingon nga, ay di ko mo tudlo, oy kay basin og imo na noon kong kumpintensyahan. Tudlo lang kay ngano, daghan mag customer. So ug naa kay 100 customers, maura man ay ma-serve na ko sa akong business. So katusad siya nga akong gitudloan, mag-business sad siya, then the other customers nga di na ko ma-serve, siya may mo-serve, no? So ayaw lang kaguol nga mahutdan niya ta, kay di man gyud ta mahutdan because we are living in the principle of abundance. Ayaw lang gyud pagkuan bitaw nga magdinaw ta, dinhi na ko ihatag, oy kay unsa man mabilin sa ako, unsa naman lang unyay mabili na ko sa kong mga anak, no? Always remember that there will always be enough for everybody. Mao na siya ang principle of abundance, no? If you live by that principle, di na gyud ka magdinaw. Kay ug unsay akong ihatag, mabalik ra man gyud na in some other ways, no? Because of that principle of abundance, no? Di man ta mahutdan og hangin, di ta mahutdan og pagkaon, no? Kay there will always be people who will give us if we don't have. In every way, your liberality is enriched through us. It results in thanksgiving offered to God. Ganahan sa kaikuani, meaning ba, if you give to people who are in need, you will know that they will thank God. They will praise God. And remember, kita tao, we are made to praise and worship the Lord. Now, wa ta kahibaw nga ang katuding atong gitagaan perting ampo sa Ginoo. So the little that we give, the extra nato nga extra sa atoa atong gihatag sa iyaha, it becomes a full meal for Him. Ang sobra nato nga pagkaon kay busog na ta, nya nihatag ta, or sobra sa atoang panginahanglan, paghatag nato sa iyaha, it becomes a meal for the whole family. Ya nagampo dito siya nga, Lord, asa man kuron og pagkaon, no, ihatag na ko ang pagkaon para sa akong mga anak. Unya nihatag di ay ka o kakahibaw nga you became the instrument of God to answer His prayer. Unya moingon siya, ay salamat Ginoo kay nakadawat ko ingon ani. You see, so it is as if ikaw ang nagpraise sa Ginoo, no? So while you praise the Lord for giving you things, naa sa di ay laing tao nga ni praise sa Ginoo because of you. So you are causing another person
to also praise God and worship God. Okay? We became the instrument for God to answer somebody else's prayer. Nindot, sister, no? So, ingon ana unta ang ato ang how we operate bitaw nga kung ano, that we allow other people to thank God because of our generosity. In every way, your liberality meaning ang imong pagka-generous, liberal ka sa panghatag nimo, mahimo na ang resulta is thanksgiving offered to God. Ikaw mismo, no, Lord, salamat kay imo man kong gitagaan aning sobra sa akong panginahanglan, ako ning ihatag sa iyaha. And then that person also will thank God nga nakadawat siya ana. Beautiful, mga sisters, no? So beautiful yun, no? People will thank God because we shared whatever the Lord gave us. So the administering of this public benefit not only supplies the needs of the members of the church, but also overflows in much gratitude to God. Because of your praiseworthy service, they are glorifying God for your obedient faith. One time, kumpra ko sa SM. Yeah. Kumpra, groceries. And then, while I am already in the counter, no, the Holy Spirit is really moving me to go back. So akong anak, linya lang din ha. So I went back there thinking of buying something for somebody. So palit ko gatas, palit ko bugas, palit ko og ana, basta kay butang lang ko no sa ka kumprahan tahay no para iyaha groceries. Driving home, so I have to go to Labangon. Dili na sa kay gihapit no gituyo gyud adto. I knocked on the door. Unya, ako lang gihatag. This is for you. Hilak siya. Hilak na bako yun siya, no? So, lingon siya nga, I was just praying. Asa ko, ipalit og gatas para sa akong anak. And then, you knocked on the door. So, do you think nga gidawat lang to niya without thanking the Lord? She prayed for it. And then, the Lord used another person to answer that person's prayer. Ingon ana, sisters, walang takibaw bitaw, no? Usahay maingon ta nga, di kung hatag ana niya, ay kay apulan. But we don't know the situation. Don't judge. Nganong naingon ana siya. No, it's not up for us to judge. Yun ana na siya kay wa man sad maning kamot niya nganong mutabang man ko. Don't judge these people. All you need to do is to take care of your own responsibility, that God's purpose in giving you such blessing is for you also to enjoy it, and at the same time have enough, more than enough to share it. Okay? So that others will praise God for it. So, ang purpose dahil sa Ginoo, base ato, ang purpose dahil sa Ginoo is so that we can use our finances to glorify God. Ganina, di ba? Kay aron kita mismo will thank God nga, thank you Lord for giving me enough for myself or even more than enough so that I can give to others. And participate in the spread of His kingdom, because when you give to others, that person will trust the Lord better, will thank the Lord. Though God allows us to use our possessions, these are not exclusively for our benefit. We need to see how we can use our possessions to serve God and do His work on earth. Our finances, therefore, should be used to build God's kingdom
in accordance with His will. And we are going to use these finances to further Christian mission and to help our brothers and sisters. So, mao na siya based atong ganina nga atong reading, di ba? Pero naapay lain nga mga Bible verses no aron i-support ni siya nga conclusion nato, no? So, unsay purpose sa Ginoo paghatag ani nga blessing so that we can use it for our own enjoyment, for our own use, but at the same time also so that we can help other people in our church, in our community, and so that other people will glorify God also. Sa Proverbs niingon, honor the Lord with your wealth, with first fruits of your produce. Hibaw naman ta ani kay kuan naman ta ato ang teaching on first fruits, di ba? Now, first fruit is honoring the Lord. Then at 1 Peter ningon, as generous distributors of God's manifold grace, put your gifts at the service of one another, each in the measure he has received. Each in the measure he has received. Unsay pasabot. Meaning, nga og gamay imong nahatag, okay. Mausad ni imong, pero kung daghan ang imong nadawa, daghan sa dang imong ihatag. Get it? Whatever you receive, mao na imong ihatag. Kung mao na imong ihatag, maupod na ihatag og balik sa Ginoo nimo. 100-fold pagani, di ba? The one who speaks is to deliver God's message. The one who serves is to do it with the strength provided by God. So maingon nga, lain-lain man tag-abilidad. Di ba? Kung maayo ko mamaba, then ako may mamaba. Di ba? Kung maayo ko nga speaker, okay, I will spread the word of God, no, through this ability. Pero ang gihatag sa ako is the voice for me to sing and give glory to God through my singing, then that is what I am going to offer also for the good of the community, no? If I am given strength or abilities to do certain things, then that is what I will offer. Mao bitaw na nga lain-lain tag assignment. Mao bitaw na nga o ikaw maay man kay kasangatanan sa imuhang how you interact with people in the community. O ikaw ay naa sa angkop. Ay ana no. Maayo man ka sa imuhang kuan sa keeping of the treasures. And so therefore, sige, ikaw ay mangulikta aning tithes. Lain-lain tag-assignment bisag sa atong community ngano man nakita man nga lain-lain ang ato ang kakayahan, na lain-lain ang atong ability, lain-lain ang atong strength. Kinsa may mag-decorate na sa atong venue. Oh, so atong tawag gusto mga sisters nga kamao mang decorate. Di ba? So lain-lain, no? Pero ang tanan ani, thus in all of you, God is to be glorified. So, di ta magbagut-but ako na sad. So, sige lang ako'y masuguan. Pirmi lang ako. No? Ang atong kuan ana is, I'm going to give. No? Mao ni akong makontribute. Ang uban nga wa asay makontribute kay busy gyud kay ko sa nga tanan kay daghan kay kong trabaho na ana. So, they will contribute in terms of money. Ang uban in terms of service. But everything we want to do it because we want to glorify the Lord. To Him be glory and dominion throughout the ages. Amen. Diba? Last May 27, naghatag ko webinar no, sa pharmacy. And then, kung saan may nako, no, how will I treat the subject matter? And then, through planning, through prayer, through listening to the Holy Spirit, namugna. And then there were 3,000 who registered for that webinar. So the more that I know how many people has registered already, the more that there's pressure on me to
really do the webinar, no, so that I will not disappoint these people nga nag-register to spend time to listen to the format nga akong nabuhat atong nga webinar was so effective, no, interactive siya. So they are so happy with the result of that interactive session. But at the end of the day, pagkahuman sa session, all I can say is praise be to God. No, all I can say is to God be all the glory. Di ba? So ingon ana nga ko anita na we do things to glorify God through Jesus Christ. Continue paghihapon tanong unsay purpose sa Ginoo nganong gihatag niya sa ato ning ato ang mga blessings, atong mga whatever we have, whatever possessions, abilities, etc. No? In Romans chapter 15 ingon, just now kuno no, si Paul ni ingon nga mobalik na ko dito sa Jerusalem kay nang kinahanglan, no, so naana siya diri sa kaning sa mga Corinth, naana siya diri sa kanang lain nga lugar nga iyang mission, unya gitawag siya sa Jerusalem kay kinahanglan siya nga mo kinahanglan siya mo travel back to Jerusalem kay kinahanglan siya didto, no, kay naay problema nga kinahanglan isolve. Karon ningon siya nga ang Macedonia, so mao ni ang mga mission areas niya, Macedonia o ganing Achaia, nihatag og contribution, sige dad-ani kay nagkinahanglan maka dito sa Jerusalem, dad-ani, no, so decided to make a contribution for those in need among those in Jerusalem. Mura sa nagsaato karon nga naay disaster dito sa Bicol, nya kita diri sa Cebu magpadahat sa taog ato ang relief para kuano, so na ay earthquake dito sa Mindanao, kapada sa taog unsay atong matabang dito sa Mindanao. The same thing aning sa karaan, no, sa kaning Romans 15, no, nga niingon nga di ihatag ni nako kay gikinahanglan makani dito sa Jerusalem, no? So niingon nga they did so of their own accord. Walay namugos nila, no? Voluntary. Niingon nga di amay akong bugas, o sige dad-ani, o di amay akong sobra nga ko ano, sa moingon nga for if the Gentiles have shared their spiritual blessings to the Jews, they ought to contribute to their temporal needs. So diri sa ubos niingon nga unsa may akong ihatag, no, sa Luke 3 niingon nga dapat ko mohatag unsa may akong ihatag. Ang kani si Jesus Christ na ani mo nitubag, di ba? Niingon si Jesus, let the man with 2 coats give to him who has none. So, kung ako'y sobra dahil nga sinina, ako nang ihatag. Na ako'y sobra nga sapatos, ako ihatag. The man who has food should do the same. So, unsay atong mahatag? Usahay ka nang naay nasunugan niya, kinahanglan ta mo hatag og mga kanang magamit tayo nila bitaw nga sinina. Unya ang atong ihatag katong mga costume sa atong anak sa sayaw. Unsa na nila pagamit? Hatagan nato og costume kay Rayna siya sa una na costume, ihatag nimo atong nasunugan ay ang sulob og Rayna ingon ana bitaw sad nga dili sa tamo hatag og ingon ana tagaan nimo atong short pants nga wa nay garter. So niya paggamit ato mo bitaw nihatag ta kay aron na say magamit dayon kay nasunugan siya. So taga nato og kanang magamit dili katong mga gisiuna nga ana bitaw maghimo na to basurahan. Okay? So, mo na so tanaw tag unsa man sobra na ako diri nga sinina, ako na lang sa ning ihatag kay aron magamit nila. Now, naka-attend sa ko og seminar sa una sa Opus Dei. Unya naghisgot man gud to siya og avarice, no? Unsay pasabot sa avarice? AVARICE. So, kanang avarice is kahakog ba? Avarice is kanang unsay naa nimo imong sobra ba yan di na ko ihatag mo na siya, no? I don't know how to explain that sa Binisaya, no? So ang sulti sa pare is kung naa kay sinina sa imuhang aparador nga usa ka tuig na nimo di ay nga wa na magamit,
Dili na unta na imo, dili na imo. So supposed to be that belongs to somebody else. Unya imong gisud sa aparador. Naidaghan dito nga way sinina. So imo ta nang gihatag. Ana no? So meaning og naa kay sinina nga usa na ka tuig di ay nga wa na nimo gamita. It does not belong to you anymore. Ihatag na na. So na may uban din ha nga kinarto na ng mga di na gamiton nga sinina. Nya dili panghatag kay mo ingon ta nga naniwang man ko so bago akong sinina kay naniwang ko so kana dagko na nako pero ako lang nang hipuson kay matambok pa unya ko og otro or niwang ka nya karon ni tambok na ka so di na maigo ng sinina imo isuod sa karton nya mo yung ka nga di lang na nako siya hatag kay maniwang pa lang niya ako sunod ana bitaw niya tulo ka tuig pag yung ka maniwang di na imo ihatag na na. Okay? So, kung naay nang inahanglan, atong ihatag. Yung usahay mo, ingon sa tanga, ana, bitaw street children nga, gisi na yung kayang sinina niya, gihatagan ako, gibaligya man, gitagaan akong sinina, kay aron na unta siya sinina, gibaligya man. Now, ayaw na to kwentaha, imo na itong gihatag sa iyaha. Iyaha na to, ang kaning imong gitagaan para niya importante mas importante niya ang pagkaon. So na ako'y bagong sinina, wa ko'y pagkaon. Gitagaan ko nimong sinina pero wa ko'y pagkaon. So, iyang gibaligya kay aron makapalit siya pagkaon. Iya na to. Ayaw nagkwintaha nga gitagaan bitan ako siya, iya magibaligya. Ihatag naman imo to siya, di naman to imo, iya naman to. So it's up to that person whether iyang ibaligya or dili. Okay? Nya sa Hebrews niingon nga ayaw gyud ipasagad no ayaw gyud kalinti no dili gyud nimo dili ka mo ingon bitaw nga unya na lang ni kay di lang sa nino so do not neglect good deeds and generosity. God is pleased by your sacrifice. The moment nga nihatag ka, God is pleased nga nihatag ka. So ayaw isang tabi ba mo na yung nga do not neglect no ayaw siya i-postpone since gi-pour out man ini hibaw na man ita nga unsa ang purpose nganong gitagaan ta sa Ginoo aning mga blessings nga atong nadawat. Part of that sa nasulti na nato is for our own enjoyment, but God has given us more than enough so that we can share no sa work of the church and to the needs of the community. Now, because we know that, the next question will be, how should we respond to God for the blessings? No? Saon nato ni Ginoo unsa man di ang dapat natong buhaton, gitagaan man dito sa Ginoo ani. Kasabot naman ko nga nganong gitagaan ko ani kay naa ay purpose ang Ginoo. Now because I understand that already, how should I respond? No? So, ang answer dayon is by giving tithes. By giving tithes. Deuteronomy. Each year you shall tithe or the produce that grows in the field you have sown. Remember, field yun ni kay sa Bible manggod, mo may ilang trabaho gyud. So, unsay pagpananom no or pamuhi og hayop. According to the field you have sown. Karon, according to your business, according to your trabaho, okay? Then in the place which the Lord your God chooses as the dwelling place of his name, you shall eat in his presence. You shall eat in his presence your tithe of the grain, wine, and oil, as well as the firstlings you shall give. You shall give in his presence your tithe of the grain, wine, oil, and mga firstborn of your livestock. When you have finished settling aside all the tithes to the Levites, I hereby assign all tithes in Israel as their heritage in recompense for the service they perform in the meeting tent, in the church nila. Sa una tent pa man to, no? Katong tent nga ni kasakang Moses.
karon sa ato simbahan na. So meaning giunsa ni paggamit no unsay atong gi-contribute. Now kani siya sa una sa karaan nga panahon no sa panahon ni Moses. Atong ibutang sa karon na nga panahon no sa ato ang community. Nag-tithe ta. So nihatag ko kada buwan mo hatag ko a certain amount. Example lang nihatag ko 300 pesos. So kaning 300 pesos atong gihatag sa center. Ang center ila nang ipadasad ngadto sa Manila. Karon sa usa ka buwan for example lang nakadawat ni sila og 1 million. Total nga tithes nga nadawat nila 1 million. Kaning 1 million ihatag ni siya ngadto sa mga sweldo sa mga nagtrabaho sa mga centers all over the Philippines na ay mga center. Abangan, abang ta sa mga lugar no sa atong center. Katong ato ang mga full-time missionaries. Example si Sister Bernie. Kailangan mo ni Sister Bernie no. Full-time na siya nga missionary sa all over the Philippines. Siya may ato ang head of Philippine missions. Unya full-time pagid siya nga missionary sa Australia, New Zealand, and all the Oceania islands there. So, sa usa ka tuig sa unang wa pay pandemic, kapila siya mo adto sa Australia. Kay kinahanglan man niya adtuon. Di man na niya kaya sa iyang personal. Okay? Unya, trabaho man sa Ginoo, mission ngadto sa Australia and all the countries there kanang mga Fiji, Samoa, mga ingon ana. So kanang atong tithes mao sad nay mo kuan aron muadto siya dito no. So haya-haya di ay nila ay sige adto di ay sa Australia. Di gina siya haya-haya trabaho gina siya. No ini gabot dito trabaho gina siya dili na siya suroy-suroy no. So unya inig adto ana niya tagtulo ka semana kay aron masagad ang plite para makuan gyud bitaw nga mapuslan gyud tong iplite nato no. 3 weeks to 1 month gibiyaan ang pamilya kay nagmission didto. Ya kinahanglan mo balik sa Pilipinas kay siya sa in charge sa Philippine Mission. Gihatag na para sa iya. So mao na sa og sa karaan pa mao ni sila ang mga Levites ingnon nato no. So these are the mission core. Okay, maingon. Sister Malin, nag-mission man ka sa China. Ang couples workers di ito may nagbayad sa imo. Dili kay di man ko full-time missionary, volunteer man ko. So ang volunteer nga missionary, we pay for our own pamasahe. Nigabot dito, ano man kay gastuhon kay naa may host. I-host man sa kadidto. Pero you pay for your own pamasahe. Pero kanang mga full-time missionary, ang atong tithes sa anak may nagbayad sa ila kay pagbalik-balik man sila didto, no? Usahay 5 years na nga assign sila didto. So sa katuig kapila mo adto, di sad sila ka-afford og sila lang pirmi mo mag kuan no. So wasa ta mag-ingon nga dili sila maka-spend their own money pero na subsidize gid sila. So dinha na siya, no? Maunay gamit sa ato ang tithe no to increase the number of countries nga mas makaila sa Ginoo. So kanang 300 nga akong contribution kadako di ay sa nabuhat kung ato na siyang iipon tanan ang atong tithe. So ayaw kwintaha nga sus nihatag man ko ang 300 giunsa ka nila. Dili nung gihatag na nimo ayaw na kunahon na agiunsa nila kay sila naaman sad sila'y ilahang kaugalingong plans no diha sa center asa ni gi-budget ning mga kwartahan. And the moment you do not give that tithe, wa na short na sila sa budget. For example, wa ka muhatag sa tithe, siya wa sad muhatag sa tithe, daghan di tawa muhatag sa tithe, makasweldo ka ta anang nagtrabaho sa center. Trabaho man na sila din ha, sinilduhan man sila, di man na volunteer nila nga nagtrabaho sila. So the moment nga ita mo hatag og tithe, kuan ba ang budget ba? Okay? So that's why moingon sad bitaw nga once nga mo tithe ta, ug pila man gyud natong tithe,
kada buwan mao na imong ihatag kay di ka mo hatag ana mas short sila sa budget. Kay budget na nila pila ilang expected nga tithes nga madawat. So og naay somebody nga ni 1,000 ang ihang tithe sa kada buwan, aning buwan na wa ko mang tithe, short sila sa budget 1,000. Okay? So mo na nga once we decide nga moingon ko nga mohatag kog 300 nga tithe, you commit to that nga aron kada buwan expected naman na nila nga naa gyud kay ihatag nga 1,000. Get it? Sa Leviticus ingon all tithes of the land whether in grains from the field or fruits from the tree belong to the Lord and is sacred to the Lord. Muna nga mayong ka nga tithe, diba? Tithe is 10%. So mayong ka nga tungod sa akong trabaho nga gihatag sa Ginoo, tagaan ako sa Ginoo, ani nga trabaho, ang akong sweldo is 12,000. So out of the 12,000, the 10% is 1,200. That 1,200, according to Leviticus, that 1,200 belongs to the Lord. It's not yours. So of your 12,000, 1,200 belongs to the Lord. It is sacred to Him. Og ang butang sagrado sa imuha di ba di gyud nimo ko ano so ngayon nga for example kaning akong laptop I will always say this is my life bisag asa ko dahan ako akong laptop no nya kuan gyud I protect it kay ang tanan natong teaching sa community naa sa akong laptop tanan akong panginahanglan sa akong trabaho sa pharmacy na dinhi sa laptop so I always say nga this is sacred to me. This is a sacred possession for me, no? So ang kanang tithe supposed to be is sacred to the Lord. Umayong ka nga naa kay ani nga napo kasako. Ang kanang usa ka sako dili na imo. So Ginoo na. You get it? So asa nato na ihatag? Wa sa ta mag-ingon nga ihatag tanan sa Couples for Christ. It's up to you. Basta sa Ginoo na gamito na siya para for to further God's kingdom. So dili ka kaingon nga ang kani akong tithe ang 1,200 ako ning ihatag sa ang 200 ani akong ihatag sa Couples for Christ ang 1,000 ani akong gamiton kay akong ipa-eskwela sa akong mga pag-umangkon. So dili kay pagpa-eskwela sa imong pag-umangkon dili kuha sa imong 90%. Okay? So what you can do is mayong ka nga ang example lang ang 300 ani ako ihatag sa Couples for Christ unya. Ang 300 ani akong ihatag sa simbahan where I go to church every Sunday. Ang ani nga portion ako ning ihatag sa kani nga mga madre kay mga missionary ni sila nga mga madre ngayon. It's up to you pero it's to further God's kingdom. So that is how we respond to God, no? By sharing. So ang atong gi-share is just that 10%. Mao na ingon nga whatever blessings nga gihatag sa Ginoo nato, no? Atong ihatag ang atong tithe. So ug gitagaan ta sa Ginoo og abilidad, example, ako ang akong trabaho tighatag kog webinar, seminar sa una sa pharmacy. So sa una sige kong larga sa pharmacy because gitagaan ko sa Ginoo ani nga abilidad that I can give a lecture. Part of that is I give a talk din sa Handmaids of the Lord. That's my give back, no? So I give that time nga makahatag kong talk din sa Handmaids of the Lord becomes my tithe for that ability. So service. So kani atong service din is our tithe to the Lord, no? Atong gihatag part of the time nga iyang gihatag sa ato atong gihatag to further His kingdom. Karon, naingon naman nga okay, ang ato daing response is muhatag, no? So the 10% of whatever the Lord gave us is His. 90% ra ang ato. 10% ibalik nato sa iya. Unsa may ating attitude when we do that. So atong response usahay moingon ta ana dayta nga o sige imuha man ka na. Di ba ako na ihatag.
Or unsa man nga moyong ko nga in thanksgiving nga ako ning ihatag because I thank you Lord for giving me the 90%. So this 10% is yours. Diba? So Matthew, unsa may sulti ni Matthew, what should be our attitude to the Lord as we offer to Him our share? Matthew says, be on guard against performing religious acts for people to see. Dili pakitang tao. Dili buhato nato kay aron lang i-praise ta nila. Otherwise, expect no recompense from your heavenly Father. Kung ang imong gibuhat lang na kay aron daygon ka, nya gidayeg na ka sa mga tao, nabayra na ka kay mao may imong gusto aron daygon ka, gidayeg naman ka. So ayaw na pag-expect nga tagaan ka og premyo sa Ginoo, no? When you give alms, for example, do not blow a horn before a synagogue. Oy, mga tao, o tan-awa di ako nang hatag ko dire. Ay aron silang tanan mayon sus kaayo gid ana ni Malin oy kay manggihatagon, then you have already received your reward, no? So unsay ingon nila, ayaw pagpahibalo, no? We don't need applause from people. In giving alms, you are not to let your left hand know what your right hand is doing. Pasabot lang gid ana is hatag lang without telling other people, no? So basta kay nihatag ka, iti ka manghambog bahin ana. Then the Father who sees what you do in secret will also repay you. Daghan akong ihatag, mas daghan ang mabalik sa ako. Mas daghan ang akong effort nga gi-exert, mas daghan sad ang akong bunga. Okay? Everyone must give according to what he has inwardly decided. Not sadly, not grudgingly, for God loves a cheerful giver. So therefore, ang answer na sa atong question, nga unsay atong attitude, inighatag nato sa atong offering is be generous, be humble, be joyful in giving. And give until it hurts. Meaning, sakit ba ya ang 10%? Sa imuhang 12,000, 1,200 is for tithe. Kadako ba ya sa 1,200? Sakit tanta. But if we understand that that is not yours, then cheerfully you are going to give it. So if you give abundantly, blessings will come to you. If you give sparingly, then gamay na sa blessing mahatag sa iyo. So ang katong naghatag og tabang, according to Proverbs, ang naghatag og tabang will be sufficiently enriched. Balik ka yun na sa iyahan, no? Ang katong naghatag og kahayahay, kaharuhay, naghatag og comfort, naghatag og hinabang, later on mahatagan sad siya ana nga comfort in other ways, by other means. Give and it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Tiyan mo na. Ug mauni akong gihatag, mao ra sila mabalik sa imo. Pero if you give abundantly, unsa ihatag sa Ginoo nimo? That same measure, good measure, pressed down. Yun ang Ginoo. Dili lang iyon ani ra ang akong imong madawat kung dili. Ako pag ginanggi, giduot. So iduot pa gid sa Ginoo aron napay space mutangan ba na niya. Iduot, itantan, giuyog ba kay aron mo naog pa. So napay space aron mabutangan pa. Ya dili lang kay aron puno, runneth over, no? So gaawas-awas, no? Kanindot ana nga promise oy, no? The measure you measure with will be the measure that is given back to you. So inig-ingon gyud nga muhatag og grasya ang Ginoo. Ug ang imong sudlanan ingon ani ra mo ra gyud imong puno. Pero umihatag ko akong gibubo ning gikan sa usa ka kaban, akong gibubo inighatag sa Ginoo, dako ang akong empty. O gamay ra akong gibubo, gamay ra akong empty. So inig muhatag og grasya ang Ginoo, kutob ra atong imong empty.
Ya ako daghan ako gihatag, so daghan ang ako kuan kay dako man ako sudlanan nga na empty, daghan pa ang musud, no? Una siya ang measure nga imuhang gamit mao ra say measure nga ihatag sa Ginoo. Usahay no makakatawa ta no pero tinuod ba ya sad? Give generously. So niingon diri si Matthew, no? The king will say to those on his right, "Come, you have my father's blessings. Inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world." Kay gigutom ko, nihatag ka, no? Giuhaw ko, imo kong gipainom, no? Wa ko'y mapuy-an, imo kong gipadayon sa inyong balay, no? Wa ko'y masulob, imo kong gitagaan og sinina. Down ko, imuha kong gi-comfort, no? Napriso ko, imo kong gibisitahan. So, unsay ingon gani? Ingon nga, Lord, kanus amang ka giuhaw, kanus amang ka nagutom, kanus amang ka way sinina, kanus amang ka gitagaan. Ingon ang Ginoo, unsay imong gibuhat para sa the least of my brethren, you do it to me. So, kadto di ang nitabang ta, si Jesus di ito, no? So, murag ingon ang Ginoo, bitaw pareha sa gina nato sad no? Karon maingon man ta nga, nalipay na lang ko nga imong gitagaan ng anak bisag wa nalay ako. Og ingon ana no as sa tawhanon pa nga kuan ingon ana no nga as long as imong gipangga ang akong anak okay na nako. So meaning that every time you give, you put in your mind that you are giving to God, you are giving to Jesus. Mao man din ang purpose nganong gitagaan ko sa Ginoo ani nga mga bahandi. Ang akong response is ako man ining ibalik sa iyaha. Ang 10% akong ibalik sa iyaha. Pwede man na natong buhaton, no? But, moingon ta nga, obligasyon man na nako. Kiniingon man nga, kinahanglan ko muhatag ana. Yan ihatag ko. And I'm joyful in giving it. But always remember that the Lord will never be outdone in generosity. Meaning, abi nimo nga, tagaan ka sa Ginoo and then I give back, humana ka, dili, wa pa mahuman ang Ginoo, the Lord is going to give more, no? He cannot be outdone in generosity. So, while we are doing this and we do it generously, we are humble in doing it, we are joyful in doing it, then napaghihapon promise ang Ginoo, no? So di gyud mahutdan og promise ang Ginoo, no? So what is God's promise to those who are faithful in giving back? No? So niingon sa Matthew, the Lord will help them if they are in trouble. In times of trouble, di ko mahadlok because the Lord is going to help me. Protect, preserve their lives, and make them happy. The Lord will bless them, pour out blessings on them pagyud abundantly. Ayaw kahadlok, mga sisters. Give tithes. Dili lang in terms of money, in terms of possession, ang iyang i-pour out sa ato. Kundili, protection. Preserving our lives. Make us happy. So, harmony in the family. Peace, joy. These are things that money cannot buy. And these are the rewards that is offered to us in times of trouble. Na-slide, bitaw ko, sister, abi na ako, mabuak akong ulo. No? Na ako'y samad, mag-ulang na siya, samad. But, sa kakusog, sa layo sa akong dive, kanira man gid ay ang akong kuan, humbag diri gamay, pero kanira ang akong samad, no? Ang akong kuan is, the Lord allowed His angels to protect me. Pwede ba ito mabuak akong ulo? Grabe ang impact. Pwede mabali. Pero pag gida ko sa akong mga anak sa ER, gi-CT scan, nothing is there. No blood clot, no fracture. Gi-x-ray ang akong liog, shoulder, ribs, pelvis. Gi-x-ray. Grabe na akong pagkakuan. Way bali, mga sisters, praise the Lord. No? So, the Lord
will help you when you are in trouble, protect, preserve your life, make you happy. Beautiful promise, mga sisters. So, dili na nako ko ano, basta human naman ta sa financial stewardship 1, no? Ibaw naman tayo that we should give our 10%, how we are going to do it, where we are going to give that, though to establishments that have given us spiritual nourishment. So kinsa man na sa ato diri, Couples for Christ and the church, asa man ta tigsimba. Simba ko diri nga simbahan, pwede sa ko diri nga simbahan. So I can give here, ingon ana, no? So basta ang total nga atong mahatag is 10%. Unsa pay promise sa Ginoo di ay Psalm 41, happy is he who has regard for the lowly and the poor. No, the more that we take care of those who are in need, who needs your comfort, who needs your help, who needs food. In the day of misfortune, the Lord will deliver him. Sa panahon no nga kita may nang kinahanglan, sa panahon nga kita ang kinahanglan og comfort, people will just come and give you comfort. Sa panahon nga ako ang nagkinahanglan og tabang, the Lord will send people to help. The Lord will keep and preserve him. Balik to gihapon. He will make him happy on the earth and not give him over to the will of his enemies. I remember one time, I was Dean of San Carlos, and then I make it a point bitaw nga unsay problema sa mga estudyante, matabangan gid nako, no? Extra mile. Kung din ko, igo raman ko nga, mao ni buhata niya ato dito ngayon ana. But I don't do that. For example, you go to kanang registrar or you go to the EDP. But I'll take effort. I will call na ay akong estudyante, akong gipaanha din ha niya, mao ni ingon ani, pareho kog tabang niya kay mao ni ingon ana. So that's extra mile, no? Because as din, pirma na ato dito. Sabi ni ko, ato ana din ha, you solve me. Pwede raman ingon ana, no? But dili ako explain sa ila. Example na ingon nga, ma'am, kanang di ko ka-enroll ani ma'am kay conflict diri. I can always say, pagita og lain nga schedule. I-rearrange sa imong schedule, no? Come here, sit down, we'll do this together, ingon ana. Always taking that extra mile to help my student. There was one time na ako sa Argao. Nag-HER sa Argao, so kinahanglan ko mag-overnight dito kay HER overnight ba yan. And then my daughter, high school, nanawag sa ako nga, ma, kinahanglan ko yun, di ko na ko ka-graduate niya. Kinahanglan na yun nga i-submit karon. Saan ako pagtabang sa akong anak? To ako sa Argao. Ang masad og mo uli ko, di na ko kaabot, kinahanglan karon. Kaduha og mo uli ko, what will happen to kuan bitaw nga ako speaker sa nga talk dito sa HER. Lord, unsaon ni nako ngayon ana? Wa ray 20 minutes nanawag ang akong anak nga, ma, okay na ma, kay gitabangan ko ni kuan, usa ka teacher ko no nga kuyugan gyud kuno siya niya kuan nga gitabangan nga ingon ana. Mao ni ang pasabot bitaw nga at the time nga ikaw ang magkinahanglan, lagi mo tabang. In the day of misfortune, the Lord will deliver you. Di ba kanindot? No, kanindot. Napay daghan, I know that you have a lot of also experiences, no, nga sa panahon nga kamo mo'y nagkinahanglan, naagi pada ang Ginoo. Magkaingon na lang ka nga, no, kani nga, yun ana, no, nga, sus, usahay mo ingon ta, may gani kay naabot si ana. No, dili na may gani. Gipadala nga sa Ginoo. So katunaan ako may gani kay nakadawat ang akong anak sa iyahang bonus, di na-solve ang among problema, dili na siya maayo gani. I say, praise the Lord kay gikuan na gituyo sa Ginoo nga gipadala na. Okay? Because that is His promise. Sa Deuteronomy, mao ni, when you listen to the voice of the Lord, all the blessings will come upon you and it will overwhelm you. Makuha na lang ka ba? Jesus, kanindot sa Ginoo, no? Ayan, no? So, mao ni nga mga blessings. May you be blessed in the city and in the country.
Blessed be the fruit of your womb. Tiyaw mo na. Hasta ang imong mga anak ma-bless. Sa imong binuhatan, hasta day ang imong anak ma-bless. The produce of your soil, ang imong mga tanom, ang imong mga livestock, mga hayop. May you be blessed in your coming in and be blessed in your going out. Magsugod kag business, you will be blessed. Magsira ka sa imong business, you will be blessed with another way of living, livelihood. The Lord will beat down before you the enemies that rise up against you. The Lord will affirm his blessing before you on your barns and all your undertakings, blessing you in the land that the Lord your God gives you. So karong panahon na unsa man ang land that the Lord your God will bless you. It is your work, it is your business. Diba? It is your dealings. The Lord will open up for you his rich treasure house of the heavens, pour it out to you like rain, blessing you so that you will lend to many nations and borrow from none. Ikaw may manghatag, ikaw may magpahuwam. Ikaw mismo, dili ka magkinahanglan nga manghuwam sa lain. Beautiful. Karon, naatay commitment. I will give you 5 minutes to think about this. Okay? So, kamo lang sa bawasa ko. Okay? Each one of you will do this. You try to look at your blessings, your finances in terms of amount, in terms of service, unya imong i-pledge sa Ginoo. Okay? So, I'll leave you for a while to make sure that you have this prayer and commitment. Okay, sisters, I hope that you are happy with what you will set aside from your monthly income to give as tithe to the Lord, and set aside also a certain amount to give as contribution to the Lord's work in addition to your tithes. Make this pledge, mga sisters, no? Unya, you just signed it because that is your commitment to the Lord, and then you keep it to remind yourself that you have made this kind of commitment. Okay? Unya, sa di patamahuman, let's just join each other in prayer aron ato ning mabasa kaning atong prayer of commitment, no? Let us read this together, but when we read this, we read it slowly and listen to each of the word and take it to our hearts, no? Because this is a prayer of commitment, and so therefore we are not committing it to each other, but we are committing this to the Lord. Okay? So put ourselves in the presence of the Lord in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I praise and glorify you, Father of all. I humbly put myself before you and declare that I am nothing without you. I praise and thank you, Father, for your boundless generosity. Thank you
for giving me the privilege of calling you Abba. Thank you for providing for all my needs. I commit myself to you, Father. I embrace your plan for me and for all mankind. And I want to share my time, my talent, and most of all, my treasure to fulfill your mission on earth. May my plan be your plan. May my struggles be my prayer to you. And may this commitment of my treasure to you be my joyful response of gratitude. I entrust my plans and my commitment to you, Lord. I know that with your hand upon me and your spirit guiding me, I will surely succeed against all obstacles in my path. All this, Lord, I lay upon your feet. As I ask you to look kindly upon me today. In Jesus' name, I pray. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you very much, mga sisters. And I hope that nahumanin nato ang atong financial stewardship too. Then I would just like to greet you all. Good afternoon and happy tithing, sisters. Praise God.